10 money habits ng mga matagumpay na Pilipino. Alam mo ba na maraming Pilipino ang nangangarap ng maginhawa at masaganang buhay, pero ilan lang ang tunay na nakakamit nito? Hindi lang dahil sa laki ng kita, kundi dahil sa tamang diskarte sa pera. Sa totoo lang, kahit maliit ang sahod mo, kung tama ang habits mo, malayo ang mararating mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 money habits ng mga matagumpay na Pilipino, mga simpleng gawain na pwede mong simulan ngayon para masigurado ang mas maliwanag na kinabukasan. Kung gusto mong matutunan ang sekreto ng mga taong nagiging financially successful, manatili ka hanggang dulo. Habit 1, may malinaw na financial goals. Hindi basta-basta gumagalaw ang mga matagumpay na tao. Lagi silang may malinaw na direksyon kung magkano ang gusto nilang maipon, gaano katagal, at para saan ito. Halimbawa, may goal silang makaipon ng 200,000 sa loob ng 3 taon para sa bahay o negosyo. Kapag malinaw ang target, mas madali kang magdesisyon kung saan mapupunta ang bawat piso. Parang paglalakbay lang, hindi ka basta umaalis ng walang destinasyon. Dahil kung wala kang goals, kahit saan ka dalhin ang pera mo, dun ka lang mapupunta. Habit 2, laging may monthly budget. Ang budget ay parang mapa ng pera. Alam ng matagumpay na Pilipino kung magkano ang papasok, magkano ang lalabas, at kung magkano ang dapat maiwan. Halimbawa, kung kumikita siya ng 20,000, sinusunod niya ang rule, 50% needs, 30% wants, at 20% savings. Kaya kahit dumating ang tukso ng overspending, alam niya kung hanggang saan lang ang pwede. Ang sikreto, hindi sila nagpapadala sa emosyon ng paggastos, ginagamit nila ang budget bilang gabay. Habit 3, nauuna ang pag-ipon. Karaniwan, iniipon lang natin ang natira pagkatapos gumastos. Pero ang matagumpay, kabaligtaran ang ginagawa, unang inilalagay ang pera sa savings bago gumastos. Halimbawa, sa 20,000 sahod, automatic na itinatabi nila ang 20% o 4,000 para sa savings. Hindi ito optional, kundi parte ng disiplina. Sa ganitong paraan, kahit ano pa ang mangyari, unti-unti silang nagkakaroon ng financial safety net. Habit 4, may emergency fund. Hindi lahat ng araw ay maayos, pwedeng mawalan ng trabaho, magkasakit, o may bigla ang gastusin. Kaya ang matagumpay na Pilipino, lagi silang may nakahandang emergency fund na katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng kanilang monthly expenses. Kung 15,000 ang gastos nila kada buwan, ibig sabihin dapat may 45,000 hanggang 70,000 silang ipon na hindi gagalawin. Ito ang nagsisilbing life jacket nila sa oras ng krisis. Dahil tandaan, mas mahirap humiram kapag gipit ka, kaya mas mabuti ng handa. Habit 5, marunong magbawas ng luho. Maraming maliliit na gastos na hindi natin namamalayan. Akala mo maliit lang ang 100 milk tea araw-araw, pero sa isang taon, halos 36,000 na agad iyon. Kaya ang mga matagumpay, marunong silang mag-sacrifice. Hindi ibig sabihin hindi sila nag-enjoy, pero marunong silang mag-control. Alam nila kung kailan treat at kung kailan dapat magtipid. Sa halip na bumili ng bago kung hindi naman kailangan, mas pinipili nilang ilaan ito sa mas importanteng bagay. Habit 6, marunong gumamit ng utang. Sa panahon ngayon, normal ang umutang, pero hindi lahat ng utang ay maganda. Ang matagumpay na Pilipino, umiiwas sa tinatawag na bad debt, yung ginagamit lang para sa bisyo o luho. Pero kapag may good debt, gaya ng pangnegosyo o pambili ng asset na kikita, hindi sila natatakot mangutang. Dahil para sa kanila, ang utang ay pwede ring maging tool para sa growth, basta marunong kang magbayad at mag-manage. Habit 7, maagang nag-invest. Alam nila na habang maaga, mas malaki ang kikitain ng pera. Halimbawa, kahit 1,000 lang bawat buwan na ini-invest sa 8% annual growth, sa loob ng 20 taon, aabot ito sa daan-daang libo. Hindi sila naghihintay ng malaking kapital bago magsimula. Ang mahalaga, maliit man, basta consistent. Dahil sa paglipas ng panahon, ang maliit na ipon ay nagiging malaking yaman. Habit 8, continuous learning sa finances. Isa sa pinakaimportanteng habit ng matagumpay ay ang pag-aaral ng tuloy-tuloy. Nagbabasa sila ng financial books, nakikinig sa mentors, at sumasali sa seminars. Halimbawa, ang mga librong gaya ng Rich Dad Poor Dad o The Richest Man in Babylon ay nagbibigay ng foundation sa tamang paghawak ng pera. Dahil para sa kanila, ang pinakamahalagang puhunan ay kaalaman.
Kung mas naiintindihan mo ang pera, mas kaya mong kontrolin ito. Habit siyam, may multiple sources of income. Isa lang ang sweldo. Para sa matagumpay, kulang iyon. Kaya naghahanap sila ng extra income, pwede sa online selling, freelancing, o maliit na negosyo. Alam nila na kapag isa lang ang source of income, mas mabilis kang madapa kapag may problema. Pero kung dalawa o tatlo ang pinagkukunan, mas matibay ang pundasyon ng kanilang finances. Ang sikreto, hindi sila nakadepende sa iisang bulsa. Habit 10, consistent at disiplinado. Ang pinakamahalaga sa lahat, disiplina at consistency. Kahit gaano kaganda ang plano, kung walang gawa, walang mangyayari. Kaya ang matagumpay na Pilipino, kahit maliit ang sahod, hindi tumitigil sa pag-ipon. Kahit 500 lang bawat buwan, basta tuloy-tuloy, nagiging malaking halaga sa paglipas ng panahon. Ang pera, parang halaman, kailangan ng tiyaga at consistency para lumago. Ngayon, nakita mo na ang 10 money habits ng mga matagumpay na Pilipino. Hindi ito tungkol sa laki ng sahod, kundi sa tamang mindset at disiplina. Kapag sinimulan mong i-practice ang mga habits na ito, mula sa pagkakaroon ng goals, budgeting, pag-ipon, hanggang sa pag-invest, unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago sa buhay mo. Tandaan, ang pera ay hindi dapat maging problema, kundi kasangkapan para makamit ang pangarap mo. Kaya huwag mo nang ipagpaliban, simulan mo na ngayon ang tamang money habits, at sama-sama nating abutin ang mas maliwanag na kinabukasan.